So start ulit natin. Oh, bilis na. Okay na, one click na. Problem solved. Nakachamba. So good evening mga boss. Welcome sa Quick Ultratrix. So meron tayo itong Avalance, Chevrolet Avalance. Itong unit na to. So bali ito yung check natin. Itong isa na unit pala nito, long cranking. Itong unit. So may history na ng repair. Yan na. So check nila yung wirings ng unit, tapos nagpalit sila ng crankshaft sensor. Itong unit na to kasi long cranking, under siya pero mahaba rin doon. So tapos nagkabit sila ng wire. Ito yung relay ng fuel pump. So nag-direct sila ng wire. Pag nilalagay daw to sa pag nilagyan daw ng supply, itong wire na to, maalin dito sa mga fuse na to, basta lagyan mo siya ng supply. Pag unang susi o pag start niya, under daw agad. Pag nakakabit ito sa lahat ng kahit saan dito, basta may 12 volt supply, trigger siya ng relay galing sa ECM. So pag nilagyan daw nila ito, pag ito daw kayo na nirekta, ay gumagana agad, o kaya under agad siya, one click, hindi na siya mahaba rin doon. So ito, checkin ko muna kung may DTC ba, bakit sila nagpalit ng crankshaft. So meron na rin ditong try sila ng BCM, meron pa rin. So try ko start. Engine start. Oh, bilis. Ano ba naman yan? Ayan long cranking. So meron siyang engine light. Sabi daw yung engine light dito yan sa 4x4 daw. Kasi transfer case control module ang code daw niya. So wala, hindi naman siya related sa sa cranking, long cranking. Yan isa pa ulit. Yan Yun, ang haba ng redondo. So try ko lang check. So up ko muna. So it's on. So check ko lang kung yung DTC, kung mayroon pa iba maliban sa transfer case na yan. So 2007 Avalance tong unit. Manual. So ito BCM, nag-try sila. Kaya siguro nagpalit sila ng crankshaft kasi nagpalit sila ng BCM to, kasi pa nagpalit ka ng BCM siya magkakaroon ng code sa crankshaft. Kailangan mo siyang i-relearn without stability. Yan. Systemless na lang ako. Na smart detection ko. Back. Save na lang para mabilis. Create fault code display.
Ah, fuel pump relay control circuit, Lascom with transfer case, camshaft position sensor circuit. Malamang tingnan natin. Malamang nagpalit na siguro sila ng camshaft nito. Okay, kasi may bakat na din. So circuit, so baka yung socket hindi na ibalik. So okay naman, nakabalik naman socket. So clear ko na lang yun, tapos so clear DTC 340. So ito pala yung Lascom, then fuel pump relay circuit, clear nga natin. Yes, okay. Okay, wala. Start. Long cranking. Pag inulit mo, hindi siya makuha sa isang sapa. Yan na, bitaw na yan na. Ang haba. Yan, bumalik yung Lascom with transfer case. Kasi nga may problema siguro, saan may problema, module, switch or ano. So hindi naman to nakakapekto sa sa long cranking isa pa. So pag inulit kasi maandar agad siya pag inulit mo siyang crank. Check natin dito. Cam, wala. Ignition data, camshaft sensor. Wala nata. Camshaft sensor tayo. Check natin. So crank ko. Wala, mahina. Hindi ko lang kung ganyan lang. Yan. Graphics nga natin. So 0. Wala yan, 150. Yan, nawala. Ang tagal ng response. 0. Yun, 500 agad. So 0 RPM. Wala 145 yan. Tagal 160. Tagal. Check natin kung bumalik yung code sa sa camshaft. Read fault code. Wala. Lascom sa transmission ay transfer case. Okay. Check ko yung camshaft. Wala naman siya ibang code hindi naman kung kung ang crankshaft may problema, kasi nagpalit na rin daw sila ng crankshaft wala. Ignition, crankshaft, tapos camshaft. Try natin camshaft, pagsabayan natin dalawang yan. Hindi nakasource okay. So graphics
So 0 RPM, 0. Camshaft, crankshaft, crank ko. Pareho lang, 120. $400. So, pareho. Off ko ulit. Zero natin. Crank. Wala. Late. Ganun ba? Normal ba? O late siya? Ito may reading na. Yung crankshaft, yung camshaft wala pa. Isa pa ulit. Start. Ano? So, check ko muna ang wiring. So, bale ito, nag-check ako ng wirings. Okay yung wirings ng camshaft. So, nag-check ako sa signal ng camshaft. Gamitan ko tong oscilloscope. So, ito na yung camshaft. So, lagay ko lang sa 2 seconds. Medyo ano ba yan, solo. Patay ko ilaw. Bakit? Sabay ilaw. Wala. I-ignore nyo lang itong ano. So ito. So ito, mayroon na siyang ilaw. So set ko sa time base ng 2 seconds. So naka 2 volts. So crank ko para makita natin yung, so tumaas siya ng 5 volts, 5.7 nung pagkon ko na susi. So crank ko para magkaroon siya ng, so crank. Yan long cranking. So nawala. Isa pa ulit. Yan, umandar na. So, ito yung signal ng umaandar. Ito yung while cranking. So, engine off. So, walang pinagkaiba. So, 5.3. Yan . So, dito kasi nawala ang signal. Nawala siya ng square wave. Nawala yung square wave dito. Kasi ito yung hindi siya, dito nag-cranking tapos ito namatay. Ito yung while cranking, while engine running. So ulitin ka. 2 seconds cranking, crank ka. So crank ulit. Engine. Ayan. Umandar. While cranking, hindi nawawala yung signal. So hindi nawawala habang kinakrank ko siya. Ibig sabihin okay yung sensor. Minus lang dito habang kinakrank kasi parang nakapatong kasi dun sa fuse box yung wire ng ito, yung wire ng oscilloscope. Kaya may noise. Hindi, kaya mayroon siyang interference. I-zoom natin. So dito na yung habang umaandar, ito na siya. So yan, habang umaandar to ito. So hindi nawawala yung signal ng camshaft. So nasa 5.6 sa maximum. Ayan. Wala. Ayan.
Okay, dito kasi yung kinakrang kanina. So, engine start ulit. So, papatay lang ito ha. Ha? Long cranking ha. Hmm? Start. Ayun. So, wala sa ano to. Wala sa electrical ang problema. Wala sa camshaft. So, meron akong titingnan. Pressure. Tingnan ko yung pressure. Baka balik yung gasolina. Hindi niya na hahawakan yung pressure. So, ito yung gauge niya. Fuel pressure gauge. Ito. So, check natin sa loob. Crank natin. Check ko yung pressure. Nakikita niya ba? Yan na. So, 0. Crank ko. Crank ko Wala, hindi tumataas. Ang bagal. Yan. Okay. Bumabalik. Isa pa. Crank ko. Namatay. Crank ulit. Namatay. Crank ulit. Yan. Mandar. Sabihin fuel pump o kaya pressure regulator ang issue nito. So off ko, engine off. Wala, bumaba. So hindi na hold yung pressure. So okay. Fuel pressure regulator ang issue. O kaya assembling fuel pump to. Bakit ito nagpalit sila ng motor lang kasi lumang modelo to 2007. Ito so ibig sabihin luma na siya. Baka na modified na yung fuel pump nito. Yan bagal tumas Yan bagal Ayun. Saka pa lang siya andar pag naka 15 PSI. So ito napalitan na ng fuel pump. Ito yung luma fuel pump. So hindi lang na ipakita ang pagkabit. So nakahang pa yung unit di pa tapos. So kinakabit pa lang. Kinakabit pa yung fuel tank. So ito yung luma. Ito yung problema niyan regulator na to. So higa muna ako. Kakabit ko muna yung hose na natanggal ko, na tinanggal. Higa muna ako. So ito, okay na yung unit. Ito na yung pressure niya, yan 60. So engine off. Ay salam. So engine off. So kanina bumaba. Ayan, okay na. Ayan steady na. Hindi na siya bumabalik. Sabi holding pressure na siya. So start ulit natin. Bilis na. Okay na, one click na. Problem solved. Nakachamba.